Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba bi hadihi ila yawm الدين. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagtalakay sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nandito na po tayo ngayon sa mga kaganapan pagkatapos ng pangalawang paglisan mula sa pagpapatungo ng Habasya. Talakay natin kung nakaraan pilihan sa akin na matutunan sa mga naging kaganapan sa paglisan ng mga Muslim ng dalawang beses mula sa Makkah patungo ng Habasya. Ngayon naman ay sa pagtutuloy ng ating pagtalakay ay lumako naman tayo sa mga ano-ano ang mga naging kaganapan pagkatapos ng pangalawang paglisan patungo ng Habasya. Ano-ano ang ilan sa mga naging kaganapan pagkatapos ng pangalawang paglisan patungo ng Habasya. Pagkatapos ng pangalawang paglisan patungo ng Habasya ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanatili sa kanyang pagpaparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sekreto at lantaran. At walang pumipigil sa kanya o walang hadlang at balakid para sa kanya na gawin ang bagay na yun, lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inatasan siya sa ganitong gawain na at tungkulin bilang isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit naman ang mga hindi mananampalataya ay umiisip ng mga paraan ng paghahadlang upang hadlangan nila ang ginagawang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggit natin sa mga nakaraang pagtalakay na isa sa mga balakid na umipigil sa pagpigil ng mga hindi mananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang tiyuhin at ang kanyang mga kamag-anak na nakapaligid sa kanya. Binanggit ng mga ulama na ilan sa mga kaganapan na nangyayari sa ganitong kaganapan o ganitong sitwasyon pagkatapos ng hijra o pangalawang hijra patungo ng Habasya ay ang naiulat na ginawa ni Utaybah ibn Abi Lahab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, dumating si Utaybah ibn Abi Lahab kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ako ay hindi naniniwala sa binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan najmi idha hawa at saka ganapat o dadlan. At nang dahil dito ay lumapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at piniluhan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatak niya ang kanyang suot dito sa kanyang liig at pagkatapos ay dinuraan niya ang kanyang mukha. Sinunguhan ko si Utaybah ibn Abi Lahab. Pero hindi tumako ang dura sa mukha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallim alayhi kalban min kilabi. Sa pinakalapit ng kaulugan ng Allah ay ikaw na ang bahala sa kanya sa pamamagitan ng aso sa piling mga aso. Aso sa piling mga aso. At itong panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Utaybah ibn Abi Lahab ay nagkatotoo ng si Utaybah ibn Abi Lahab at ang ilan sa mga kasama niyang mga Quraysh ay lumisan patungo sa lugar ng Zarqa sa bandang Sham. Lumisan itong si Utaybah ibn Abi Lahab pumunta sila ng Sham kasama ang ilan sa mga hindi nananampalataya ng Quraysh sa lugar ng Zarqa. At pagdating ng gabi sa kung saan sila tumigil
ay nakakita sila ng leon na paligid-ligid sa kanilang tinutuluyan. Yung tinutuluyan nilang lugar, nakakita sila doon ng leon na umiikot-ikot sa kanila, paligid-ligid sa kanilang lugar. Sabi ni Utayba ibn Abi Lahab ay parang itong leon na ito ang kakain sa akin. Parang ito ang leon na kakain sa akin. Ito ay resulta ng panalangin ni Muhammad laban sa akin. Isinumpa niya ako o pinatay niya ako, papatayin niya ako habang siya ay nasa Makkah at ako naman ay nasa lugar ng Syam. Ang Makkah at ang Syam, malayo yun. Malayong lugar. Hindi ito kaya ng isang araw na paglalakbay. Kasi ang Syam ay nilupo ng mga bansa gaya ng Syria, Lebanon, Syria, Jordan, mga ganyang mga bansa. Yan ay bansa lupo sa lugar ng Syam. Habang ang Makkah ay daang-daang kilometro ang layo nito sa Syam. Sabi ng Utbah ibn Abi Lahab, papatayin ako ni Muhammad habang siya ay nasa Makkah at ako naman ay nasa Syam. So nang dahil dito, sabi ng mga kasama niya ay palibutan natin si Utbah ngayong lalo lumalalim ang gabi upang maprotektahan natin siya. Subalit ay hindi nga walang makakapigil sa kung ano ang tinakda ng Allah at hindi mapipigilan ng sinumang nilikha ang sundalo ng Allah. Yan ito ay sinakman ng leon ang ulo ni Utayba at ginalngan niya ito. Binanggit ito sa lipakat na dalagin al-nubuwah. So, ito ay nangyari after ng hijrah o pangalawang pagbitas mula sa Makkah patungo ng Habasha. Sabihin na nakabalik ng mga Muslim patungo ng mula ng Habasha ay nangyari ang pangyayaring ito. So, ilan sa mga naiulat pa na nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagbanggit ng mga ulama patungkol sa ginawa ni Utbah ibn Abi Mu'ayth na kung saan ay tinapakan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakapatira pa. Sa sobrang tindi ng pagyapak niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakapatira pa ay muntikan na halos lumaki yung mata ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tindi at bigat na yabang sa kanyang likuran habang siya ay nakapatira pa. Sinong gumawa nito? Si Utbah ibn Abi Mu'ayth. So, ito mga kaganapan na ito ay nagpapatunay na ang mga hindi mananampalataya sa Makkah ay gumagawa ng paraan para hadlangan ang paanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay umahantong na minsan sa pisikalang matindi at minsan ay may pagnanais pa na saktan ng matinding pananamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaaring umantong sa kanilang pagkamatay. Sabi ni Amr ibn As radiyallahu anhu, pinento niya minsan na isa sa mga kaganapang nangyari na nasaksiyan niya ay ang minsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita ng mga kumpar Quraysh habang sila ay nandoon sa vicinity ng Kaaba, habang nandoon sila sa Kaaba. So nakita nilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila ay wala na tayong nakita na pinag-iisan natin kung matinding pagtitiis kaysa sa lalaki na yan. Malagigit mo sila dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita nila, anong sabi nila? Wala na tayong nakikita sobra na pinag-iisan natin sa lalaki niya. Sinito yung kuko nila, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapalapit sa kanila at lumapit siya sa roof ng Kaaba. At ito ay dumaan sa harapan nila habang siya ay nagsasagawa ng tawaf. So habang nagsasagawa ng tawaf ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumadaan siya sa
kumpul na mga Quraysh. Doon sila nag-uusap sila doon. Habang dumadaan ay yung taga-Bazul, yung parang inihirapan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang dumadaan ang Propeta Muhammad nagtatawag, inihirapan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napadaan sa kanilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang beses, pangalawang beses, pangatlong beses sa pagdaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumigil siya habang nakatingin sa kanila sa kanilang tapat at sinabi na ay atasma'una ya ma'syara Quraysh. Naririnig niyo ba po mga Quraysh? Sabi niya. Ama walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum bil-dabar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman sa may tangan ng aking buhay, tunay na dumating ako sa inyo ng may matinding babala. Yung tabak ito ay pinaliwanag ng babala. Ako ay may matinding babala sa inyo. So, ang mga tao sa paligid niya ay biglang na-shock at hindi sila halos makakilos sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang may mga ibon sa kanilang mga ulunan na hindi sila nakagalaw sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa sinabihan siya na ni Abul Qasim, Insan, malis ka na dyan Abul Qasim. Abul Qasim ang tawag kay Propeta Muhammad, palayaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaalis siya, malis ka na dyan sa aming harapan niya, Abul Qasim. At ang mga pangyayari nito ay naging usap-usapan sa mga Quraysh, naging usap-usapan sa mga Quraysh sa naging pangyayari na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinabukasan ay mga Quraysh na pitipon-tipon sila ganun na nag-usap sila patungkol sa nangyari kahapon at ang nakita nila ulit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalibutan siya ng mga kalalakihan mula sa mga kalalakihan ng Quraysh. At nagdahil dito ay nasaksiyan ito ni Abu Bakar o pinarating ni Abu Bakar yung pangyayari ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagmadali siyang pupunta upang puntahan ang kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay umiiyak. At sabi sa mga tao na papatayin niya yung tao na wala nang ibang kasalanan maliban sa sinasabi niya na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung pangyayari kahapon, naulit-ulit kinabukasan at sa pangyayari ito ay naisundan sakta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinalibutan na nila siya. So, balik ito ay may tumawag kay Abu Bakar na kasama mo ay puntahan mo, maaaring mapahama. At pinuntahan niya ang Propeta Muhammad at pinuntahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar habang siya ay umiyak at sumisigaw na sinasabi niya na papatayin niyo ang isang lalaki na sinasabi niya na walang ibang Diyos na maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin ay papatayin niyo ang isang tao na walang ibang kasalanan maliban na ang pagsabi naman niya na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Hindi pa nga dapat yung kasalanan, pero itinutuloy nyo ng kasalanan at sa titiyan bigat ito sa inyo ay maaaring humantong pa ito sa pagpatay ninyo sa tao na ito. At sino tutukoy niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan tinanong ni Ibn Umar, tinanong si Ibn Amr ibn As kung ano ang matinding ipinarating sa kanya na ginawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano yung ginawa kay ano yung nakarating sa iyo na matinding ginawa ng mga hindi mananampalataya o kabilang sa mga matinding ginawa ng mga hindi mananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Amr ibn As, sabi niya, kabilang sa mga natatandaan kong ginawa na matindi ng mga hindi mananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang araw habang siya ay nasa Kaaba at siya ay nagdarasal ay pinuntahan siya ni Uqba ibn Abi Mu'ayt. Pinuntahan siya ni Uqba ibn Abi Mu'ayt at meron siyang daladalang tela. Nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ito ay nagsasala at sinakal niya ito sa pamamagitan ng tela na daladala niya. Sinakal ni Uqba ibn Abi Mu'ayt ng matinding pagkakasakal. Ng matinding pagkakasakal. At dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganung kalagayan si Abu Bakar
at tinulungan siya ni Abu Bakar. Tinulungan siya ni Abu Bakar. Sa mga pangyayari na ito ay, ito yung ilan sa mga naiulat pa na kaganapan na nang nangyari ito bago dumating si Abu Bakar Siddiq, habang sinasakal yung bayan ibn Abi Mu'ayth ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may tumakbo papalapit na nagmamadali kay Abu Bakar at sinabi niya na puntahan mo yung kasama mo. Doon, alos patayin na siya na mga hindi mananampalataya. Kaya nagmadali si Abu Bakar na pinuntahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nagsasala sa paligid ng Kaaba at nandun na sakal-sakal siya ni Uqba ibn Abi Mu'ayth kailan ang daladala ni Uqba ibn Abi Mu'ayth at si Abu Bakar Siddiq ay sinasabi niya ng paulit-ulit ang sinabi niya noon na papatayin niyo ang isang tao na sinasabi niya ay walang ibang gusto para dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa mga kaganapan na pangyayari sa mga panahon na ito ang pagpasok sa Islam ni Hamza ibn Abi Talib. So si Hamza, tito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pag-Muslim ni Hamza ibn Abi Talib ay kabilang nangyari sa uling mga taon ng ika-6 na taon pagkadeklara ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng mga historian na nangyari ang pag-Muslim ni Hamza ibn Abdul Muttalib sa mga uling taon na ika-6 na taon ng pagiging Muslim ay pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay maaari sa mga buwan na Dhul Hijjah. Dhul Hijjah kasi last na buwan na yun sa kalendaryo Hijriya. Sa ika-6 na taon na pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ang dahilan ng pag-Muslim ni Hamza ibn Abdul Muttalib? So si Abu Jahal, minsan napadaan siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Safa, nasa lugar ng Safa. Ang Safa, Marwa, sa Masjidul Haram, walking distance lang ito mula sa Makkah, ay mula sa Kaaba. Ikaw na dito yung Kaaba, tapos nandito yung Maqam Ibrahim, tapos nalakad ka lang ng munti dito, nandito yung Safa, nandito naman yung Marwa. So yung Safa nandito, Marwa doon dito sa pagitan ng Safa at Marwa ginaganap yung sa'i kapag ikaw ay gagawa ng tawaf o gumagawa ng umrah o hajj sa Makkah. So itong Safa, Marwa, Maqam Ibrahim, Kaaba, ito ay walking distance lang, magkakalapit lang halos. Pwede mong lakarin, bandagan lang, malapit lang, pwede mong lakarin. So minsan napadaan si Abu Jahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nasa Safa. At sinaktan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinaktan niya yung ulo, niyampas niya, wala pa man, hanggang sa tumubo ang ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya gumanti. Hindi siya kumuha ng sandata, hindi siya nagpatawag ng kanyang mga kasamaan, nanatili siyang tahimik at hindi tumitibo at hindi man lamang gumanti. So inampas siya sa ulo ni Abu Jahal. Pagkatapos ay dumanak yung dugo sa ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos si Abu Jahal, umalis siya habang nananawagan sa pulong-pulong ng mga Quraysh sa kung ano ang ginawa niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, proud sa kung anong ginawa niya. Sinaktan ko ang Propeta Muhammad, tapos dugo ang kanyang ulo ng pasto. Pagkatapos ay umupo siya sa pagitan ng mga Quraysh. Umupo siya doon. Parang wala rin nangyari. Wala rin tumigil sa kanya. Wala rin nagdakasloob na tulungan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanatiling tahimik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi gumanti, hindi nagsalita, hindi umimik habang tumutuloy yung dugo sa kanyang ulo. Sa Abu Jahal ay naglakad lang patungo sa kasamaan ng mga Quraysh. Ito ay nasaksihan ng maula ni Abdullah ibn Jud'an. So, dito, halimbawa dito nangyari ang kaganapan sa pananakit ng Propeta Muhammad, merong bahay na nagkalayuan
bahay ng Maula, ibig sabihin servant ni Abdullah ibn Jud'an. Nakita niya yung pangyayari, ibig sabihin tanaw sa kanyang tahanan kung ano yung ginawa ni Abu Jahal. Tanaw sa kung ano yung ginawa ni Abu Jahal. Nakita niya si Hamza, sinabi niya yung nangyari. Sabihin sinumpong niya. Pinarating niya, sinumpong niya, o ano pang pagkakapaliwanag at pinarating niya. Kilala si Hamza sa kanyang pagkatao bilang isang may paninindigan. Kinakatakutan, may isang salita, hindi umatras. Kumbaga sa libon ng mga Quraysh ay kaya niyang maglakad ng walang gagalaw sa kanya. Kaya yung mga kabilang sa mga piling mga tao na hindi pwedeng galawin untouchable. Kumbaga, dahil sa kalagayan niya sa lipunan, pagkatao niya, pagkilala sa kanya ng mga tao, so hindi siya basta ginagalaw-galaw. So itong servant ni Abdullah ibn Jud'an, sinabi niya kay Hamza, na nakita ko si Muhammad, habang siya ay nasa Safa, nakita siya ni Abu Jahal, inampas yung kanyang ulo, hindi ko man si Propeta Muhammad, tahimik lang siya, bumugo ang kanyang ulo. Habang si Abu Jahal, nagtungo lang siya dun sa pulupon ng mga Quraysh kung saan sila nagtitipon. Marinig ni Hamza ito ay nagalit siya at kinuha niya ang kanyang pana. Kinuha niya ang kanyang pana. At pumunta siya kung saan itinuro si Abu Jahal. Saan si Abu Jahal? At galit na galit siya. Galit na galit ang kanyang pagbubuka habang tinutungo niya ang lokasyon kung nasaan nandun si Abu Jahal. Hindi siya tumigil at walang umigil sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya ng Masjidil Haram. Pumasok siya dito ay yung mga pinaglugar ay nasa loob lang ito ng Masjidil Haram. Sa lawak at laki ng luwag ng Masjidil Haram ay yung Safa, yung Marwa, lahat yan ay parte ng Masjidil Haram. So pumasok siya ng Masjidil Haram sa Hamza, dala-dala ang kanyang pana at nagtungo siya sa harap kung nasaan ay tanaw niya kung nasaan ang lokasyon ni Abu Jahal. Sabihin niya, dito nagtitig sa Abu Jahal, halimbawa, punta niya sa harap at tanaw niya kung nasaan si Abu Jahal. At binanggit niya yung katagang Ya Musaffir Ismi. Ang katagan na ito ay, kung tatagalog natin parang, hoy, ikaw na maputla ang kanyang kwitan. Parang ganun. Hoy, ikaw na maputla ang kanyang kwitan. Ito ay, sabi sa kasaysayan, kapag binanggit ito, ibig sabihin nasa mataas na antas ng pangungutya o kaya naman ay pang-iinsulto. Pang-iinsulto yun. So hindi naman ito nakakahulugan na pangit ang pananalita ni Hamza. Pagpus nais niyang sabihin sa kanyang katagan na hindi maganda ang ginawa ng tao na yun at hindi nararapat na igalang siya. Parang ganun. Hindi nararapat na igalang siya. Sinabi niya kay Abu Lahab lumapit siya doon, ay kay Abu Jahal, sinabi niya na, ginawa mo yun sa pamangkin ko habang ako nasa relihiyon niya. Sabihin, Muslim na ako, tapos ginawa mo yan sa pamangkin ko. Hindi umimik sa Abu Jahal sa mga pangyayari yun. Lumapit siya kay Abu Jahal at hampas niya rin ng pana. Ano nangyari? Lumapit siya kay Abu Jahal at hinampas siya ng pana. So, nang makita ng mga nakapaligid kay Abu Jahal yun, ay umalag sila, ibig sabihin, umasta din sila na gaganti. Pero, nandun din ng mga kanayon o kamag-anak ni Hamza at umilos din sila. So, nagkilusan ang dalawang pani. So, sabi ni Abu Jahal, hayaan niyo si Hamza. Hayaan niyo lang si Hamza. At inulat sa kasaysayan na nasugatan ng matinding sugat sa pamamagitan ng paghampas ng Hamza si Abu Jahal. At ito din ay tumugo din ng pagkakadugo. So, itinuturing ng kasaysayan na pagbabalik Islam ni Hamza ay kaluwagan na naramdaman ng mga Muslim. Sabihin, kapag sa lugar na mahihina ang mga Muslim, may isang pumasok sa Islam na may tuwid siya, may kapangyarihan, kilala, nire-respeto, ginagalang,
madadamay din ng mga Muslim. Sabi madadamay na nire-respeto, madadamay na igagalang, madadamay na nagkakaroon ng makagaanan sa lugar ng mga Muslim ang pagpasok ng isang kilalang tao sa Islam. At ang pagpasok niya ay isang patunay na ang pagtulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay darating at darating. Kailangan lang natin magantay ng panahon. Kailangan lang natin hintayin ang tamang pagkakataon. So, sunod ng mga pangyayari, pagkatapos na kaganapan ito, ay ang pagpasok sa Islam ni Omar ibn Khattab. Pasok sa Omar, pagpasok ni Omar ibn Khattab sa Islam ay ilan sa mga naging kaganapan hindi malayo sa mga panahon ng pagpasok ni Hamza ibinagdig ng talib sa Islam. Sabi ng mga istorya na ay 3 araw ang pagitan. Sabi, pagka-Muslim ni Hamza, 3 days, pumasok din sa Islam si Omar ibn Khattab. At pag-Muslim ni Omar ibn Khattab ay isa sa mga malaking tulong sa Islam. Sinabi sa hadith na punyat doon at Damascus at hadith na inulat ni Anas na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na Allahumma a'izza al-Islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk bi Umar ibn Khattab aw bi Abi Jahl bin Hisham. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga panalangin, ya Allah, a'izza al-Islam ay baga yung patatagin, itaas ang karangalan ng Islam sa pamamagitan na isa sa 2 tao na kamahal-mahal sa iyo. Pinanggit niya yung pangalan ni Umar ibn Khattab at ni Abu Jahl. Panalangin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito na patunayan na kamahal-mahal sa 2 ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bago sila maging Muslim, Umar ibn Khattab. Si Umar ibn Khattab at si Abu Jahl ay hindi na Muslim. So, ginabayan na Allah subhanahu wa ta'ala si Umar ibn Khattab na makapasok sa Islam. At ang pagpasok ni Umar ibn Khattab sa Islam dito, bigla ang pumasok sa Islam. Nagkaroon ng mga maraming palatandaan, nagkaroon ng maraming paghihikayat sa kanya at hindi siya agad pumasok sa Islam. Ito ay dahan-dahan pagpasok sa Islam. Ganito siguro yung realidad ng pagiging Muslim ng isang tao. Na kapag ang isang tao dumaan sa dahan-dahan na pagpasok sa Islam, lalo siyang sa hiling matatag na Muslim. Kaya ni Omar ibn Khattab. Ang pag-Muslim ni Omar ibn Khattab ay alam naman natin ang katauhan ni Omar ibn Khattab na siya ay isang seryosong tao. Makataruhan sa kanyang kilos at galaw at hindi siya gagawa ng mga hakbangin na magdudulot ng mitsa sa kanyang pagkatao. Ito may mga ilan sa mga narration at kwento sa talang-buhay ni Umar ibn Khattab na ilan sa mga kanyang mga nagawa bago siya naging Muslim, pero hindi ito inaayunan ng ilan sa mga historiador ng Islam. So si Umar ibn Khattab ay kilala sa kanyang salita, sa kanyang gawa, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging makatarungan, sa paghawak sa katotohanan, kahit ng katotohanan ay wala sa kanyang hanay. Wala sa kanyang hanay. Isa ka sa mga pangyayari na naganap sa buhay ni Umar ibn Khattab nang siya ay isang khalifa na. Isabihin na siyang pinuno ng mga Muslim. Nang isang araw habang siya ay nagbibigay ng ayuda sa mga kamusliman ay nakita niya ng harap-harapan at malapit sa kanya ang taong pumatay sa kanyang kapatid. May kapatid siya na napatay doon at yung taong ito ay na pumatay sa kanyang kapatid, nag-Muslim hindi kalaunan. So, nakita niya ng harap-harapan at nagbago yung kanyang ilusyon. At nagalit siya. Diba? Nagdumantag yung pagkagalit niya. At sinabi niya sa lalaki na yun na ayaw kita makita sa aking harapan. Sabi ng lalaki na yun na, o Amirul Mu'minin, o pinuno ng mga Muslim, yan bang
ayaw mong makita ay dala ng emosyon ng galit mo o dahil ikaw ay abyong pinilo kalipa ng mga Muslim. Sabi niya, dala ito ng emosyon ng galit mo. Kung ganun, sabi niya, hindi magiging hadlang yung emosyon mo. Napigilan ako, nabigyan ako ng ayuda sa karapatan na inilaan sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, hindi po kalipa ka at napatay ko yung kapatid mo, may emosyon kang ginadala sa akin. Hindi magiging dahilan yan para hindi mo bigyan ng karapatan na inilaan sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung si Umar bin Khattab, hindi siya kumbaga, napakumbaba siya, alam niya na, hindi pwedeng maunahan ng kanyang emosyon ang karapatan na dapat tayo tinutugunan niya para sa kanyang nasasakupan. Anong ginawa niya? Binigay niya pa rin yung nararapat para dun sa lalaki na yun. So tinanggap ng lalaki yun, yung binigay, at nirespeto niya yung ipinilos ni Umar bin Khattab. Anong ginawa niya? Nagpakalayo-layo siya habang nabubuhay pa sa Medina si Umar bin Khattab. Pumunta siya ng Sham at ginawa niyang tungkulin niya doon bilang isang Muslim. Nang mamatay na si Umar bin Khattab ay bumalik siya sa Medina. Bakit siya bumalik sa Medina? Bilang pagrespeto sa khalifa ng mga Muslim sa panahon ngayon. So, ang tagpo na ito ay magpapatunay na si Umar bin Khattab ay isang matapat na Muslim sa kanyang katauhan at kilala siya bago pa man siya maging khalifa ng mga Muslim sa pamamagitan na kilalang tao, respetado sa lipunan, may influensyang pinangangawakan at umahawak sa katotohanan lang. Hindi siya umahawak sa tinatawag na malungkot na paniniwala. Ganda na? Ganda na kayo? Ganda na. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So sabi sa isa sa mga dahilan ng pagmumuslim ng Umar bin Khattab ay isang araw, ay isang gabi, lumabas siya ng kanyang bahay at nais niyang pumunta sa Masjidul Haram. Nais niyang pumunta sa Masjidul Haram. Habang nandun siya sa ikalayuan sa Kaaba, ay nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo at nagdarasal. At nakinig siya habang nagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon niya nga narinig ang suratul Haqqa. At ito ay tumaling sa kanyang pandinig at namangha siya sa nilalaman ng surah. At sinabi niya sa sarili niya na ito ay imposibleng sabihin ng isang manunula o imposibleng sabihin ito ng isang mangkukulam. At ito ang tingin nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang binabasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang surah Al-Haqqa ay pinakikinggan ito ni Umar bin Khattab at tumatanim sa kanyang puso't isipan yung pangalaman ng mga talatang binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So
doon niya napagtanto na yung mga sinasabi ng mga hindi mananampalataya ng Propeta Muhammad ay manunula o isang makata o kaya naman ay isang mangkukulam o albularyo at mga. So dito niya pinagtanto sa kanyang sarili na hindi ito sasabihin ng isang makata o hindi rin ito sasabihin ng isang mangkukulam. Ito ay salita na hindi nagmula sa tao, kaya napamanghay siya sa narinig niya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala si Umar bin Khattab bilang isang tao na may paninindigan sa panahon ng kamangmangan na nais ipanatilihin ang anumang nakagisnan nila mula sa kanilang mga ninuno. Sabihin siya sa mga tao na nagpupush na ipanatili ang anuman ang nakabutan mula sa mga ninuno. Dahil naman isang umaga, isang araw, ginawa niya ang kanyang espada at lumabas siya ng kanyang bahay at pagpunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang daan, nasalubong niya si Nu'aym ibn Abdullah. Salubong niya si Nu'aym ibn Abdullah at isang lalaki mula sa tribu ng Bani Zahra. Sabi Nu'aym ibn Abdullah, "Ya Umar, saan ka pupunta? Dala-dala mo ang iyong espada." Sabi niya, "Gusto kong puntahan si Muhammad upang patayin si Muhammad." Sabi niya, "Anong masasabi mo, Umar, kapag ginawa mo ang pagpatay kay Muhammad, ano ang gagawin mo kung ito ay malaman na kanyang mga tribo, kamag-anak tulad ng Banu Hashim at Banu Zahra?" Sabi niya, wala akong pakialam sa iyo na ano ba yun, parang balimbing. Wala akong pakialam sa iyo na balimbing. Alam mo ba, Umar, sabi ni Nu'aym ibn Abdullah, alam mo ba kung ano yung mas mabigat na masasabihin ko sa iyo? Ano yun? Sabi ni Umar bin Khattab, alam mo ba na yung kapatid mo at yung bayaw mo ay kabilang na sa mga kasama ni Muhammad? Sinasabi mo iniwan na yung reliyon na pinabibilangan ninyo. At nang dahil dito, nagalit si Umar bin Khattab. Sinalaman niya na nag-Muslim na yung kanyang kapatid na babae. Kapatid siyang babae na nag-Muslim, pati yung kanyang bayaw nag-Muslim. Sabi yung asawa ng kanyang kapatid. At nang dahil dito ay nagalit si Umar bin Khattab ng tuluyang pagkagalit. So, sa bahay ng kapatid ni Umar bin Khattab, ang pangalan ko ay Fatima. Fatima yung kanyang pangalan. Nandun si Khabbab at nandun din yung asawa ni Fatima. Si Fatima at yung asawa niya sa bahay at nandun din si Khabbab. Si Khabbab nandun siya sa bahay nila kasi tinuturuan sila ng patungkol sa Quran. Sabi may pumunta na tinuturuan sila patungkol sa Quran. At narinig ni Khabbab ang mga yabag ni Umar bin Khattab at hindi yung pakiramdam. Sa mga panahon na yun ay matindi yung pakiramdaman. Narinig niya na may paparating. At yung nga ay si Umar bin Khattab. Nang malaman niya yun, kinuha niya yung sahipa, kinuha niya yung kapiraso ng Quran, at nagtago siya sa kabinet, o nagtago siya sa loob ng bahay. Pero hindi nila alam na narinig na pala ni Omar ang mga bulong-bulungan nila. Narinig na pala ni Omar ang kanilang mga bulong-bulungan. So nagtago si Khabbab at nandun naman pumatok si Umar bin Khattab. Sabi niyo, parang binuksan ng pinto, ano yung naririnig kong bulong-bulungan niyo? Ano yung naririnig kong bulong-bulungan niyo? Sabi naman ng dalawa, ng bayaw niya at ng kanyang kapatid ay, wala, isang normal na pag-uusap na maririnig mo na hindi kalayuan. Sabi niya, naparating sa akin na nilisan na nito ang religion ng inyong mga ninuno at inyong mga magulang. Sabihin, nakarating sa akin ang balita na hindi na kayo katulad ng kung ano ang inaaniban mo ngayon. Mga Muslim na kayo. Sabi naman ng kapatid niya ay sabi ng kanyang bayaw, alam mo ba, Umar, paano kung dumating sa iyong kaalaman ng pagkukuhanan ay wala sa religion na pinabibilangan mo? Paano? Halimbawa, Umar, bilang bayaw mo sabihin ko sa iyo, paano kung
Sabihin ko sa iyo, Omar, na wala sa pinabibilangan ng reliyon ng katotohanan. Ang dahil dito nagalit si Omar. At sa ibang narration ay halos apakan niya pa yung bayaw niya sa tindi ng galit niya. Nagalit siya doon na sinabi sa kanya na paano, Omar, kung katotohanan wala sa reliyon mo, at pinigilan sila ng kanyang kapatid. At nang dahil dito, namagitan ng kanyang kapatid na si Fatima sa ginagawang pagiging ni Omar bin Khattab sa kanyang bayaw, tinulungan si Fatima ang kanyang asawa. Siyempre asawa niya yun, laban sa kanyang kapatid. At nang dahil dito ay napagbuhatan ni Omar bin Khattab ng kamay ang kanyang kapatid at dumugo. Tinamaan ng kanyang kapatid at dumugo. Dumugo yun. At nang dahil dito ay nahimasmasan si Omar bin Khattab. Sabihin, matapos siya masaktan ng kanyang bayaw at masaktan niya ang kanyang kapatid at napagbuhatan niya ng kamay at dumugo ay nano siya, kumbaga dumugo ang kanyang nakita niyang dumugo ang kanyang kapatid ay nahimasmasan si Omar bin Khattab. Sabi niya, pagkalipas nito ay tumigil sa panandalian at sinabi niya na kung ang katotohanan ay wala sa aking reliyon na pinalilinangan, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa buhay maliban kay Allah at si Propeta Muhammad ang kanyang propeta. So ito ay nag-Muslim siya. Binanggit niya yung shahada pagkatapos niyang matauhan, matapos niyang pagbuhatan ng kamay ang kanyang kapatid. At pagkatapos nito ay nagsisi siya at nahiyasa sa kanyang ginawa. At pagkatapos nito ay hiningin niya na kung meron pa silang kapirasong talata ng banal ng Quran, bigay niyo sa akin at akin itong babasahin. Kasi wala itong magtabay, nais ka ng kabutuhanan. Pero hindi agad binigay sa kanya yung kapiraso, merong talata ng banal ng Quran, dahil inutusan pa siya maligo, dahil hindi pa siya dalisay. Hindi pa siya dalisay. Pagkatapos ito, naligo siya, at pagkatapos yun ay pinabinigay sa kanya yung kapirasong talata ng banal ng Quran, pagkatapos binasa. At una niyang binasa ay Bismillahirrahmanirrahim, Surah at Taha. Surah at Taha. So ito ay nangyari pag Muslim ni Omar bin Khattab. Nang marinig ni Khabbab na nag-Muslim na si Omar, lumabas na rin siya. At isinigaw niya na nag-Muslim na si Omar. Lumabas na rin siya ng bahay at isinigaw niya na nag-Muslim na si Omar ibn Khattab. So ito yung pangyayari at tagpo ng kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Darul Arqam. At si Omar ibn Khattab ay nais siya pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi para saktan, hindi para ipabalita ang kanyang pag-Muslim. So, pumunta siya doon kung saan nandun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakita nilang may dala ng espada at kumatok sa pintuan. At kung nasa pinto, sinabi niya nandun si Umar. So Umar yung tumating. So Umar yung tumating. Nandun siya sa may pinto. So tinanong nila kung ano sa kanya Umar yung Khattab. At sinabi niya, pinangalanan niya ngayon sa sarili niya na ito si Umar yung Khattab. So natakot yung mga nasa loob na dumating sa pintuan nila si Umar yung Khattab at nandun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binanggit niya sa nais ni Umar na kamatayan ay papatayin natin siya sa pamamagitan ng kanyang espada. So binuksan nila yung pinto at piniliwan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Umar yung Khattab, kung siya ay takot yung mga tao sa kanya, Propeta Muhammad ay hindi takot kay Umar ibn Khattab. Piniliwan niya si Umar ibn Khattab at dito binanggit ni Umar ibn Khattab na wala siyang ibang nais maliban sa magsyahada. Magsyahada na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang dahil dito ay nagalak at nakuha ang mga Muslim ng matinding pagkakatuwa. Kasi
kasi isipin mo, nag-Muslim siya Hamza, tapos nag-Muslim pa si Umar bin Khattab. Isa sa dalawang taong kinikilala sa kanilang influensya, kanilang dignidad at dangal sa panahon ng kamangmangan, at ngayon pumasok na sila sa Islam. At kilala ng mga tao sa Umar bin Khattab na walang kinakatakutan. So isa sa mga pagkatao ni Umar bin Khattab na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sakaling ang syaitan ay masalubong na sa isang iskinita si Umar bin Khattab. Bawa iskinita na ganyan. Masalubong na si Umar bin Khattab, liliis mismo yung syaitan, hindi na si Propeta Muhammad, hindi si Umar bin Khattab. So yung pagkatao ni Umar bin Khattab ay isang malaking tulong sa Islam. At ito ay napatunayan sa paglipas ng maraming panahon, paglantad ng Islam at pagpasok sa Islam ni Umar bin Khattab bilang Muslim na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga naging pangyayari sa pag-Muslim ni Umar bin Khattab, at kabilang na dito ang paglalantad lalo ng mga Muslim. Dahil si Umar bin Khattab, nang malatag siya ay pumasok sa Islam at nakita niya na ang mga Muslim ay nagtatatago at nahihirapan, mukhang mahihina, ay sinabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, Ya Rasulullah, hindi pa ba tayo ang mga nasa katotohanan? Bakit pa tayo nagtatatago? Bakit pa tayo nagtatatago? So nang dahil dito ay isa sa mga dahilan na paglalantad ng mga Muslim sa panahon lalo ng kagipitan sa kanila ng mga kumparo Quraysh. So nawa ay matatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng pagpapatatag sa mga naging sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay dalhin natin ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa pinakahuling bigla ng ating hininga at pagtagumpayan natin nawa ang laban natin sa mundo at lalong-lalo na higit sa kabilang buhay. Tawalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagkukulang at igawad sa atin ang kanyang kapatawaran, dalisayin ang ating mga kasalanan at ihanay tayo sa kanyang mga tapat ng mga alipin sa araw ng paghukom. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.